Tapos, Ano siya? Timeless ba yun? Hindi siya timeless. mamaya. Ano? Sa taas, 5 things that you are thankful for. Kasi ito, 5 things that needs to improve in our marriage. And after the 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, basta, sige lang po. Tapos, Yun lang. things that you are thankful for. I'm thankful for your fighting for me, Ay, staying with me, hindi, things to improve muna. improvement. 5 things that needs to be improved. Number 1, open and active communication. Paano yung open? Open, like, wag mong hayaan ma-stuck sa mind mo for a couple of weeks na hindi mo siya communicate sa kaya ng mga worries mo, anxieties mo sa hindi lang marriage, pero ikaw personal. Kasi what affects you affects me. And what affects you affects me as well. So, yun nga. Kaya lahat, nararamdaman mo emotionally, physically, financially. So, it affects me. Open and active. Pag sinabi ng active, kung kaya kong malaman agad. Hindi yung bagay na yung mag-communicate, makikita ko na lang, magbabasa ko na lang, ganun. Parang maganda sa'yo manggaling. Tapos, sa atin manggaling. Ganun din ako. Para ako din kailangan ko rin to kasi bilang panganay na nasanay na hindi ako nagpapaalam, hindi ako nag-i-inform, lalo na yung mga sa marriage, given na talagang natutunan ko siya. Pero yung sa discipleship siguro, since merge tayo, ayoko rin ma-feel mo na no overpower kita, lalo na sa discipleship. Parang kailangan yung, katulad yung kay John at saka kay Lisa Bevere, na sila, na talagang partnership talaga sila. Sige, anong suggestion mo? Sige, anong suggestion mo din? Ganun. Tapos nagka-come up sila ng ganun sa decision. Ganun siya. Tapos revival of our intimacy with God. So, maganda, nakabalik tayo consistent prayer, devotional, pero mas culture na siya, na wala pa tayong anak. Ito na yung meron tayong culture. Para pag may anak tayo, hindi siya yung alam yung sabay-sabay natin lahat inaaral para matutunan. For example, nag-aaral tayo ng parenting, tapos trabaho natin yung consistency natin sa devotional, sa prayer. So, sabay-sabay lahat. Dapat ngayon na-champion na natin yung intimacy with God. Parenting, tuturuan tayo ni Lord sa ibang aspeto. So, ang halaga ng intimacy with God. Nagawa na yun na natin, WCC, bago pa lang tayo. Yung kailangan lang siyang mabalik, revival. Kaya yung term ko revival. Kasi mabuhay siya ulit sa atin. Parang, for example, kanina nakapag-devotion tayo bago umalis, kumilos. Gaan na sa pakiramdam kasi tapos ka na. Parang mamayang gabi. Papahinga ka na lang. Hindi mo na di ko na unang si Lord. Yun din siya. Tapos, financial management. Yun talaga. Siyempre, it affects us talaga yung finances. Yun yung nagsusustain sa atin, yun yung nagpapakain sa atin. Yes. Sila yung sustain. Pero may part din tayo sa stewardship. Kaya nga financial management yung nandito. So, pati rin sa ministry, it affects our ministry din. So, kailangan natin mga champion po yung financial management. Kasama na dito yung mga utak, masettle, yung planning ahead, budgeting, yung delayed gratification, according to sa akin. So, yun siya. Tapos next, culture of planning and organization. Parang, yun, ikaw kasi talaga, since then, diba yun yung gift mo? Oh, yeah? Ikaw, yun yung gift mo po sa pag-i-event.
yung ano ka, sabi mo yung on top ka. Yung na-amaze ka sa mga taong on top. Talaga sila nakita na nila, na foresee na nila, para na aagapan yung problema. So, ganun din tayo. Na kailangan, sa loob din ng marriage, culture of planning and of organization. Yung bahay, kung paano natin malilinisan, kung paano natin maayos. Tapos yung mga plan ng alis, ganun, mga events natin, plus sa life group. So, kasama siya. Para kapag may anak tayo. Kasi ako, lumaki ako sa family na ano bukas aalis tayo, ha? Parang biglaan na lang ganun. Or kaya, mamaya alis tayo, punta tayong ganito, ganun. Or kaya, next week, na tayo, magsuswimming. Tapos, maghahanap lang kami ng babiyahe lang kami, maghahanap lang kami ng accommodation. Parang nakakapagod siya. So, sabi ni Juboy, na-adapt daw namin yun. Sabi niya, di ba napansin mo ba, parang ganun na rin tayo. Hindi tayo nagpaplano agad. Parang ura-urada, pero ang dami natin nakakalimutan, nag-aaway-away na doon, nagsisisihan. So tayo, ako galing ako sa ganung family. Ayoko rin siyang madalag dito. Siguro kaya baliktad na parang ako yung na parang nagpapanik attack. Pero para masolusyonan, dalawa tayo. Ito yung magpapakalma sa akin. Saka na, napo-foresee mo. I-assure mo ko na pinag-isipan na natin yan, pinagplanuhan na natin yan, sinusolusyonan na natin yan. Ganyan siya. Hindi lang siya sa household chores, even sa lahat ng aspect. Tapos, last, yung 5 things needs to be improved, yung social media usage. Doon ako nagsa-social media. Oo nga. Naghingi ba kasi password? Hindi. So, ibig sabihin, kaya natin ng 2 hours. Yun lang yung... Ito nga naubos yung 2 hours. Yes. Tumutulala na lang akong gano'n. May nasa hapon. So, yun siya. Kasi marami tayong pwedeng i-replace sa oras na nandun tayo sa social media. Yung business, personal improvement natin, health natin. So, kung yung 5 hours na laan lang siya sa social media, ibig sabihin, dapat yung 5 hours na yun, yung 1 hour doon, nag-exercise tayo, yung 1 hour doon, tayo sa business, yung 1 hour doon, nagbasa tayo ng libro. So, naubos siya lahat sa social media. Pero yun nga yung, pa natin, workout. Kasi di din siya, kapag nakasanayan mo kasi hindi siya agad-agad. Mabilis matutunan. 7 minutes. Ay, di pa ba? Sige. Yan. Sa akin, communication. Di Yung pa daw sa'yo tayo. pala towards sa akin. Tayo. Yun, ako din. Diba sabi ko sa Sa life marriage ko. Okay. Sige. Itong grateful for sa bawat isa. Itong things to improve sa Sa marriage. marriage. Oh. Tapos. Communication. Tapos next, stress management. Next, time management. Next, yung Wait lang sa stress. Ano mo naman? Ay? Elaborate mo naman. Sorry. Communication. It is the process of exchange of information. Ilan mo elaborate ko? From a sender to a receiver. Uy. Sometimes there is a barrier that causes Ano yung barrier? vague information. Like? So there is no feedback from the receiver, which causes the communication process to stop. Next, stress management is a process wherein you are coping with Stress in stress in me. ministry. Discipleship. Tapos. Communication. Katulad mo na hindi ko na kailangan tanungin dun sana at kulitin ka pa sa mga bagay na nararamdaman mo. At huwag mo kong palayuin kapag may asawa ka na so you need to share things. So hindi lang pera yung sinashare, burden din, ganun, emotions din siya. Ganun.
So, time management. So, time sa cellphone. Tapos, maging present sa oras na kasama ako. Kasi baka hanggang 30 years old na lang ako. Ay po. Tapos, fixed plans. Anong declaration niya? Time management, maging present. Ganon. Tapos, maganda yung ginagawa natin ngayon na meron na tayong time out. Tapos, meron na tayong oras for walking. Tapos, fixed plans. Magkaroon na tayo ng set plans for celebration. Pareho tayo. Katulad na ito. Late na din yun yung planning ahead. Kasi, for example, ito, nabayaran ko na siya ahead. Hindi ako sumabay sa peak season na 500 lang ako per day. Tsaka di holy. So, Galing. yun lang. So, nasa 5 things that you are thankful. Ulo 3 I'm thankful for. Di ba 5? But 4? 5 things that I am thankful for. Oo nga, but 5? But 4? Dapat 5 things that I'm thankful. 5. Number 1, fighting for me and staying with me. Wow, fighting with you. Fighting you or fighting with you? Fighting to me. So, yun, pinaglaban mo ako. Kaya sabi mo nga, pinapalayo kita. Pero di ka lumalayo. Siyempre. Sa bahay natin ngayon, makakalayo na tayo kasi malaki na. Doon sa dati nating bahay, layuan mo ako. Ben na kayo. So, tsaka staying with me. So, ayun, salamat, Salamat, Doc. hindi ka nagre-response the way sa trauma ko at sa parents. Wala rin, yun nga yung pag sinasabi ko kasi palang lumayo, yun yung na-witness ko yun kasi talaga paano Tapos, thankful na tayo. kung paano din si mami lumayo sa amin. Ma. Sa akin, ano naman na sa ating dalawa, yung faithfulness ni Lord sa ating dalawa. Kasi despite ng mga pinagdaanan natin for the whole 2 years, hindi ka pinabayaan ni Lord for that span of time. Na parang 2 years ka lang tayo, pero yung mga experiences natin inside those 2 years, parang pang na, silver wedding. Tapos number 2 is you are learning for me. You are learning more for me. So, siyempre kay Lord din yun. You're glorifying God through learning for your spouse. Pero ako na-appreciate ko siya. Like yung pagluluto, yung mga bagay na dinidiscover mo. Willing kang matuto. Next, you are being sacrificial. So, yung pahinga mo, yung alone time mo, sacrifice mo siya para makasigas. Wala lang na may sakit ako. Hanggang ngayon may sakit pala. Number 4, being a model of Christ-likeness. Jesus. So, ako na-appreciate ko to kasi hindi lang ako yung nakakita kasi yung buong life group din natin. So, hindi lang word of God, pero yung buhay mo din, diba? Yung hair mo, pang Christ. So, yan din. Yung mga lumalabas sa bibig mo, how you act. Yun siya. Lalo na sa mga youth sa church. Tapos number 5 is yung submission mo sa akin at kay Lord. So, yun. Na-appreciate ko sa'yo sa pag-submit sa akin nang wala nang tanong-tanong. At syempre yung submission mo kay Lord na wala na rin why.
na rekta na tayong ikaw nagsasabi ko.